Kagalakan at pagpapala po sa inyong lahat. Mga minamahal na kapatid, sa unang pagbasa pa lang, napakaganda na ng pambungad. Hindi likha ng Diyos ang kamatayan. Pumasok lamang ang kamatayan dahil sa kasalanan. Subalit dala ng pagmamahal ng Diyos, minabuti ng ating Panginoong Hesus na siya'y mamatay sa krus upang bawiin sa atin ang buhay na walang hanggan na sinira ng kasalanan sa pamamagitan ng pagpasok ng kamatayan. Kaya nga sabi din sa unang pagbasa, tanging sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus natin matatagpuan ang tunay na buhay. Kaya nga sa kasalukuyan, ang kamatayan ay hindi nakatapusan ng buhay, sa halip ito'y pagtawid na lamang tungo sa buhay na walang hanggan. Iyon ay para sa mga sumasampalataya. At ang pananampalatayang ito rin ang naging daan kung bakit nakamtan ni Jairo sa ating ebanghelyo, isa sa pinunong opisyal sa sinagoga, ang kagalingan ng kanyang anak na may sakit. Kung tutuusin, pagkabuhay pa muli sapagkat ang sabi, patay na siya. Ang pananampalatayang ito rin ang naging daan upang makamtan ng babaeng dinudugo dito sa ating ebanghelyo ang kagalingang kanyang inaasam. Mga minamahal na kapatid, inaanyayahan tayo ngayon ng ating mga pagbasa, partikular ng ating ebanghelyo, na suriin ang anyo ng pananampalatayang mayroon tayo sa kasalukuyan. Sapagkat kung ang pananampalataya natin ay tunay na matatag, kakamtan natin ang kagalingan, ang katugunan sa anumang ating pangangailangan sa kasalukuyan. At kung tunay na matatag ang taglay nating pananampalataya, tayo'y laging nahahandang lumapit sa ating Panginoong Hesus sa anyo ng panalangin. Iyon ang sinisimbolo ng pagpapatira pa ni Jairo sa harapan ng ating Panginoon. Sa kabila ng katotohanan, kung tutuusin, siya'y maituturing na may kapangyarihan. May mga under siyang tao. Sapagkat isa siya sa mga pinuno, isa sa mga opisyal ng sinagoga. Subalit, nagawa niyang magpatira pa sa harap ng ating Panginoon sapagkat ganon katatag ang kanyang pananampalataya na may magagawa ang ating Panginoong Hesus. Ang pananampalatayang iyon na tinaglay ng babaeng dinudugo ang siyang naging susi ng kanyang kagalingan. Sa katunayan, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, pinagaling ka ng iyong pananalig. Bagamat magandang makita rin natin ang lubusang kagalingan na sinabi ng ating Panginoong Hesus ay naganap nung aminin nung babaeng dinudugo yung kanyang ginawa. No, nahanap ng ating Panginoong Hesus, sino yung naging dahilan para maramdaman niyang nawalan siya o may nabawas, naapektuhan siya. No? Umamin yung babae. Mga minamahal na kapatid, ito'y paalala sa kahalagahan ng sakramento ng kumpisal. Ang kahandaang aminin ang ating kasalanan o kaya yung mga bagay na nagagawa natin nakaaapekto sa ating kapwa. At may isa pang napakagandang simbolo na ibinibigay sa atin ng Ebanghelyo. Sa bandang huli, pagkatapos na buhayin ng ating Panginoong Hesus, ang anak ni Jairo, ang sabi niya, bigyan niyo siya ng pagkain. Mga minamahal na kapatid, sa pagkakaloob ng bagong buhay sa batang iyon, pagkain ang ingais na ibigay ng ating Panginoon. Ito rin ang ginawa sa atin ng Panginoong Hesus. Pagkatapos niya tayong bigyan ng bagong buhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, hindi siya umalis sa ating piling. Sa halip, patuloy siyang nagkatawang tinapay sa Eucharistia upang iyong bagong buhay na ibinigay niya sa atin
ay maalagaan ng kanyang pagkakatawang tinapay. Kaya ganun po kahalaga ang pagdalo sa Eukaristiya. Upang maalagaan yung pananampalatayang mayroon tayo, narito ang ating Panginoong Hesus patuloy na magkakatawang tinapay sa Eukaristiya upang tanggapin natin siya at sa ating mga katawan, sa bawat himaymay nito ay dumaloy ang kanyang lakas at biyaya. So sana mapahalagahan natin ang Eukaristiya upang maalagaan natin ang ating pananampalataya, makatagpo ang Diyos sa panalangin, sa ganon kamtan natin ang kanyang pangakong buhay na walang hanggan at kagalingan sa anumang anyo ng karamdaman. Patnubayan at pagpalain po kayo lagi ng ating mapagmahal na Diyos.